Tara panlayakon na ang salita ngayon. Nagdiyakyon na natawag ng teacher orientation sa kalalahanan ng kahir ni Sadat at ang punto sa terorismo. Source noted there, Esther wala sa lalaor, Regency Advance ay nakagawa ng pagkilala o rekognasyon dahil sa kanilang kasatasan. Nalawakan ang press drive sa Kutwara, layakon ipanlalasan ang karapatan ng mananayan. Dahil lalaor, ngunit natasantok na ipanlindyo kasayahan at nakakaroon ng kansilinan Dilin na or 2026. Dinhiin na tatakbo sa harap ng Mexico at India, ito ay utang patulayan ang naya di unano na nakulakala sa social media na siya ay nahilala at lepaki. Doon hitinitin na kagawa ng tandadawa na application currently utang media ng certificate ang niyan dito kandahan sila ang tarlaw. Sana ka na natin tutukan ang nagsalita dito sa NTNT Online. Ako si Nino Mercado nagsasalita. Nangandan araw po sa ating lahat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo ay nagsasalita dito sa NTN TV News Online. Kaya po susuka na nagsalita sa oras na ito. O kaya, dahil tayo dinako sa nagsalita ay naipununan ng bigyan na extension ay natin.
Okay, sa una kong salita, ito po, sinasensay ng frontliner, ito. Parang kung nakita natin, kasi ito, nasa kahilan na nito, na dapat natin nakita noon na nagdadala sa ating kasalukuyan. Ito, nakikita po natin sa ating video na yan sa ating likuran na sinasensay ang frontliner ng paglikod kaligtasan sa talalagitan. Yan. Talalagitan ng sakikisansalayan at kahandaan. Ang Philippine Loader Force Company, yung sinatawag po na PLSP. Yan. Sa ilalim ng direktisan o direktan conditionally Colonel Ferdinand L. Castellano. Source Commander ay nakagawa ng legislasyon ng Source Lorticer na may tantok na orientation sa severe discharge na legit at counter-terrorism noong April 13, 2020. Ang aktibidad ay dinalat nila Alocete hanggang 7:30 ng umaga hanggang 11:30 ng umaga sa SWAT Conference Room ng PNSP. Ang headquarters at dinaluhan ng security personnel nila sa Ayala, Cebu District Park. Ang orientation ay pinanilahan ni PNF Gerson o Theodore Chief PAC and PNPO na nagbibigay ng pinakatalinahin o talinahin ni na nagbigay ng nasuking talakayan tungkol sa talalahana ng kasuluhan ng pagliko. Ang patahusay ng situational awareness at pagpapatibay ng kakayahan sa pagsusunod sa pagsusunod. Dinisensiin ng pagpapalay ang mahalagang papel ng severe discharge na naglit sa pagpapanatili ng kaayusan sa lugar na may mataas na aktibidad ng pagpagliko tulad ng business at commercial hub. Ang security personnel ay ito. Bukod dito, itinanto sa kwestiyon ang lumalaki kahalagahan ng pananayan sa counter-terrorism sa saklaw ng privado security work. Sinalay ang kalahok na tukunin ang naagang nadala palatandaan ng posibleng danta. Natukoy ang kahinahinanang aktibidad
at nakipag-ugnayan ng epektibo sa mga ahensya ng sansasakutan ng batas, diligensiin ang pagiging napanlasyan ng bilis na pag-uulat, diligensiin ang pagiging napanlasyan ng bilis na pag-uulat at koordinasyon sa sunod bilang mga pangyayari salit sa pagtigil ng panlaban sa seguridad at pagprotekta ng buhay at ari-arian. Okay, diligensiin Sinicorner President si Casiano ang kahalagahan ng pagbibigay lakas sa reaktor nuclear. Kinilala ang representadong security personnel bilang mahalagang patungan sa pagtiyak ng kaligtasan ng komunidad. Sensibilidad, yan. Yan po ang kanilang panase. Sensibilidad ay isang pinagpapanuhan o pinapanuhan pananagutan ang aling reaktor nuclear, lalo na ang mga napagdadadong establishmento ay sila ang unang linya ng depensa sa pagtuklas at pagtitigil ng mga bansa. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpapanay sa pagiging discarded, management at counter-terrorism, inihahanda namin sila gamit ang kaalaman, disiplina at kahandaan na kailangan upang nakatulong ng epektibo sa anumang sitwasyon. Sa palapala, sinusuon natin ang isang last lintas at last sigurado komunidad. Yan po ang tahanan ni Police Colonel Casiano. Ayan po, ayan. Kaya minsan ay nasa kailan po na tayo ay meron na kasalisan na nagsasantay sa ating talayanan sa komunidad para naiwasan yung anulang na kasalaan. Kaya naman po ay sila ako sa Naur. Yan. Source Nuclear Steel and One Larger. Ito po ay kilala ngayon sa bayan ng Naur. Ito ay sa Concentrado Source Nuclear Steel One Larger of Naur o na Naur USA ay nagawa na ng ito ay sa kilala ata ito o reconciliation. Dahil sa kanilang kasitagan ng panatili na kaayusan at kapayapaan sa bayan ng Naur at naya suok na nakikita po natin, itong hindi na kasi natin na dito, kasama po lang ang kanilang sekretary na si Arsenis Dionisio. Yan, nakita natin. Yan, nasa nalaman po na yan. Kasi natin po natin ang president nila at ang sinusuon na nuclear, okay, hindi ko kasi na ipanagisip yung kanilang nayasayanan. Okay, tayo po ay nasasuloy.
ay okay, ang tayo po ay dinako sa isang bansa. Ito si Sahan noon. Ito, taya ng Luzon. Sahan noon, nanuna sa nalawak na Auschwitz Ride sa Koswara. Sa isang bansa po ito. Nakikita natin yung nangyayari. Dinanhin ang kakunayan sa talalahala at dinadyan ang kahalagahan ng aktwal na kalagayan sa lupa sa Lakanluhan, Pilipinas. Si Lazar Adriel 13, ipinagawa ngayong araw ni Zalu and Cosmere Theater Conference President Sahan Johnny Lon ang isang malawak na sosyal at political at salaya sa lahing lugar ng Koswara. Kasilan ang tagisita sa Lilan, Luzon at ilang lokalisyon ng Tendang bilang talisadon sa patuloy ng lalaki na usyaya ng partido salaya kolonizan. Yan. Okay. Tayo naman po ang dinako dito po sa Gaya na Noon ulit. Ayan, nakakaroon po ng isang araw na kasayahan dito sa Gaya na Noon. Ito po ay tinatawag na Tanzurias 2026 at nakakaroon po ng Dili-Dili Noon Nueva Ecija. So, ang mekanis po nila ay una, ay dapat ilay ang kanilang letos at sa kanilang test dito po sa kanilang Tanzurias Festival na natin kagayan ng Noor. At ang nagdoto ay nagsilali lalon kung ito ay nakalive. Kaya kung kayo po ay ang nais po na nagdoto, ito po ay naging nila 15 na nakandidato para po sa Dili-Dili Noor Nueva. Ang nakalahok po ay sila una-una si Erica S. Zendera, ito po ay sa Barangay 2. Yan, Barangay 2. At ang dalawa kalahok po ay si Elise Zelari de Dalawanto. Yan. Ito po ay sa Barangay 3. At ang kayasya kalahok si Gian Eloisa si Dolakli nila to sa Barangay 4 na Noor Nueva. At kasunod po si Larian. Si Larian Arcadlo nila po sa Barangay Zetania. At ang kanila ay si Ella Kat and Galantas. Ito po ay sa Barangay Kalanton Nueva Ecija. Ito po ay sa Zayan din po na Noor. Yan. At ang kanalin ay si Cornelia J. Villoroso. Nila po sa Barangay Laoson. At ang kanito ay si Legion and Tanzunin. Nila po sa Barangay Silang Sayanan. At ang tanwalo ay si Anila Yunis si Nadong. Ito po ay sa Barangay Sadana. Sadana Noor Nueva. At ang tansiyang ay si Patlin o De La Cruz mula po sa Barangay San Antonio Nueva Ecija. At ang panto ay si Nisler E. Takis mula po sa Barangay San Felipe. At ang kanyang isa, 11, si Anazer Joy Ornatan mula po sa Barangay San Fernando Noor
نزلها نزلها إثنين هي خلقان إن الراوي لا تخزن زي كان إثنين نقول نزلها قزن قطويان أحد الفوق قتل في الفوق قتل فزن زي كان إثنين نقول نزلها وقيل التي تسلق في ليل زي إن قرية لا تخزن زي كان في إثنين ولا أيضا وينزل الخلق فنقول نزلها أسألت الذين قطوشئ في ذات الآن لا تخزن الجاي تنزقين في أي تسلل فيها في قيلي تقولوا لا خزن الجاي فالهوان أسألناه في نايرة لي في هزير لا تخزن الجاي تقنون ويكون الزلزلة فلا يكون النقور ويكون أي لا تخزن قصياها فزلزل أصلي إتسوء نرى لا تخزن زال زخوار إتسوء إحسن القرآن نمزيق من في الخرزايق سنزال قليل صار رخور إتسوء الثلاثة والفولة زلزل نقور 2023 التنزيح 2023 للسوء زلزلة السوء فزال نقور Ito si CCN. Ayan, CCN. Ayan, alam niyo po, yung salita na nakaraan ay narani ko lalo sa salita na ito si CCN ay meron daw kalandalan o sakit at nahina na. Ngunit ito, sinasasalayan ng CCN, ayan, nakikita ninyo sa aking likuran, na ano ay tulasakso at isinakikita na siya ay lalakas at sinasasalayan niya na kung salita ay hindi totoo. Ayan, hinahanso na siya na yung natin at ano ito ay nakita natin na siya ito ay nagtatakbuhan. Ito ang Sargento Warnes dito sa Quezon City. Tapat lang ito ng Trinoma North at lalapit sa SM North at katabi ito ng Veteran Hospital. Ito po ang opisina at ayan, isang ko kayo sa noon. Ang opisina po dito ay saksakan ng ganda, aircon at napaka-linis. Kaya kung ikaw ay nakakatanoon sa aking video, nais ko na
ikaw ay aking imbitahin dito sa opisina ito. Yan. Kontakin nyo na ako sa aking numero 0936-578-856. Isa po yun. Isa sa pinakalanan ng opisina na kontenyo. Ang kontenyo po ay meron po isang product na nakakapagpadalin sa lahat na karantanan. Pero ito ay hindi ito gamot at hindi rin po ito medicine. Pero kapag ikaw ay umiinom, yung sakit katulad ng meron kang problema sa stroke at kung ano-ano sa karantanan ay nawawala. Nahirap ng buntis, yung hindi nananalak at yung pananalhin at diagnosyon yung naladoon na ka. Nanduko sa liin, ipandayin na yan, sandal yan. Yan po ang kwento na nakaranas sa kanila. Yan, may tipos. O kaya, meron kang diabetes at ito ay nahihirap sa kanya, ipandayin ng tulilo at lahat po yan ay sandal. Yan ang dukor, paliin o kaya inverter. Meron kang creatinine, sandal po yan o kaya dukor sa Lintin. Lahat po yan ay kaya-kaya na kontenyo. Dukor sa matris at meron kang gallstone na iniinda sa katawan dahil nandito ka na, i-kontenyo mo na yan. O kaya ay handle ka. Kung ikaw ay handle, kontenyo mo. Kasi dito sa kontenyo, inaayos ang ating immune system. Wala sa overdose at no side effect. Kaya, napakaganda to na ating susila. Marami po dito na artista ang sumali dito sa SDG dahil ito to ay napakalaking kumpanya. Talagang sa company ay sponsor talaga. Talagang sponsor ito. Yan. Okay, yan po ang kwentong konseyo. Yan, nakikita natin maraming dito ang may tao na nito, maraming nito, kumikita yung malalaki. Doon sa karantanan na naaanyo sa ating katawan kapag kayo ay umiinom, nakakaroon sa kayo na extra sa kaluhayan. Nasa karamin din sa system ulit. Kaya, natin janitor, kumikita na lang sa sneezy. Natin solar, kumikita na lang nalalaki, 300,000, 400,000 at kung ano-ano. Nilito tayo ng bansayo sa ating online news ng NBN TV, online news. Ito ay sila ko sa isang salita. Ito, Jose TV. Ayan, pakita natin. Jose TV news tayo na po ni President and CEO. Yan, si President po yan. Si President and CEO na si Joe Onaya. Ayan, si Joe Onaya ay nakagawa ng certification at application para po sa mga unit member ng Joe TV Philippines News. Ayan. Kaya kasama po tayo na naroon po sa tayak na isinao at tayo po ay tayo ay nag-concern. I-consider po natin yung event po na yan na Jose de Philippines. Yan po ay nalawak na po yan ng network. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan. Okay, kasama po dyan ay sila, kasama po yan si DIR Floor, si Director Floor Oliver ng Philippine Coconut Authority. Yan po ang Director. At kasama din si General Tortukan
yan po yung dati kilala sa PNP noon na pinakalalim na gawa sa hanay po ng PNP. Kansinan po natin yung si General Tortukay. Kilala po yan. At siya po ay head ngayon ng Clandestine Task Force ng Malacanang. Ayan. At kasama rin si Rafael S. Zaroso. Siya po ay chairman ng Trosok at kasama din si Ferdinand Nazundino, ang TICC Director at Chairman. Siyempre si Joe Olea ng President ng CEO, Presidential CEO ng Joe TG Tito. Ayan, at kasama siyempre tayo. Nag-order po ang ABNT online at tayo ang na-order dyan po sa okasyon na yan. Ayan, maraming pala sa gano, ayan, nakikita natin yung kanilang hawak-hawak na certificate on appreciation. Yan. Okay, tayo lang po isala ko sa isang pansalita. Kung po natin. So, nakikita po natin sa oras na ito, yung kadalasan na ito sakita natin yung kadalasan. Ayan, kung isa po ay inyong nakikita ngayon, yung aking yan po nandaan sa ano yan, sa kwan na yan, sa inyong screen, and marahil ay kilala niyo po. Ayan. So, iyan po ay si Ramir. At Nalea ay pag-usapan po natin kung ano ba ang Lea kanyang testimony. Nalea po, pag-usapan po natin, tandaan po natin. Okay, tayo po ulit nagdadalik sa ating online broadcast dito sa NTNTV News Online. Okay, at pag-usapan po natin si Ramiro. Ayan, si Ramiro. Sandali, pakita ko yung kanyang larawan. Ayan, ayan.
Siguro po ay nakikita ninyo sa inyong harapan na iyan po ay Ferroneer. Ferroneer, sandali hanapin ko na yung pangalan. Ito Ferroneer na Driada. Ngayon ay tumitik dito siya laban po kay Vice President Sara Duterte. Na di umano ay siya yung siya yung dandan. At ayon sa kanyang testimonya na nakasigan, ay sinasabi niya na ang 125 milyon na nakuha ni Sara Duterte ay inubos na ng 24 hours, 24 oras, inakaliitan araw. So kung tayo po ay, ito komentario lang po komentario lang po ito. Wala po tayong pinapalitan, kung tititignan po natin yung kalagayan. Kasi kung ikaw, halimbawa, meron ka ng 1 milyon, 10 milyon, ang tanong ay, yung total ng 1 milyon ay kaya ninyo ubusin sa loob po ng isang araw. Siguro kaya kung ikaw ay bibili kotse, sasakyan, o kaya ay bahay. Pero ang pinag-uusapan po rito ng kaibigan ay hindi po ito maliit na pera. Ito ay 125 milyon ayon sa nakunakan sa salita at ngayon nakikita natin napakala na ngayon sa Senado isang Ferroneer na Driada na doon na yun sa yung nagpapakilala na dandan ni Vice President Sara Duterte. Isipin nyo, kung ikaw kaya ay meron kang 125 milyon. 125 milyon. Nauubos mo kaya ito sa loob ng isang araw lang? Pwede nangyari. Kaya lang, kung totoo ang sinasabi nito na si Ronier ng Driada, di sana nakikita doon sa bahay ni Vice President Sara Duterte kung ano-ano yung kanya itinamili. Kasi kung ikaw ay may pera, halimbawa, meron kang 100,000, bibili ka ng TV, bibili ka ng kung ano-ano. Ay siyempre, may patunay na ang pera mo ay ginastos mo. At siyempre, marami kang naiuuwi doon sa inyong tahanan. Pero, nakikita natin na kaibigan na nasaksihan po natin na ito si Sara Duterte, wala naman na ipakita. Wala na kumakalat na salita na ito si Sara Duterte ay bibili ng helicopter, bibili ng barko, o kaya ay na kung ano-ano. Wala po tayo nakita. So, ibig sabihin, sa aking palagay, ay naaari. Ito, hindi ko sila. Naaari na ito si Ronier ng Driada, may something. May something kung bakit bigla siyang tumistigo laban kay Vice President Sara Duterte. Nananakaya natin kanya komunikasyon na lulumain pa ang may artista sa pag-aarte. Saan ka nakakita na sasabihin na 125 million inubos na ng ating Vice President Sara Duterte. Alam niyo po na kaibigan, ako, napakahirap natin sa niwalaan. Kasi kung totoo na ito sa Sara Duterte ay inubos ang 125 million na pera, nakikita sana natin yung katibayan na na ginastos niya ang pera. Ngayon, kung sasabihin nila na nasa account ni Sara Duterte, ang tatalino po ng ating NBI. Ang tatalino po ng ating kapitan. Nahahalukan nila kung nasaan. So ito po ay pinag-uusapan lang po natin dahil tayo po ay may pakailang pagkayan. Ang pagkayan ko sa Pilipino, tayo ay sikit na sa. Sikit na sa tayo na sila daw wala kang pakialam. Sa susunod po,
tayo ay dapat na nakikialam sa nangyayari sa ating bayan. Una-una, tayo po ay apektado. Nilalang pong issue na tungkol sa social control, natadunan na. So, maaari ito ay ginagawa nila ito para ang issue doon sa mga nanay-naneta na nawawala ngayon. Na ayon sa karamihan ay ito ay ninakaw. Ninakaw daw. At ngayon ay nasasaktan na ito ng sari-saring issue. At ngayon ang naibibigay ay ito sa Sara Duterte. Na alam po natin na ito sa Sara Duterte ay naninis ang pagkatao. Siya po ay taas noo na kayang humarap sa pagdala ng Pilipino. Kasi kung halimbawa, mga kaibigan, kung ito sa Sara Duterte ay totoo niya na may kinuha na pera sa dami ng una ako sa kanya at may attorney pa. Alam po natin ang may attorney. Yan po ay nakatalino. Pero sa tagal na panahon, ay hindi naitakulong itong si Sara Duterte. Bakit? Una, wala silang nahanap na ebidensya. Dahil kung na ebidensya na nakaloko na ito sa Sara Duterte ay totoo ng nakaw, noon sa ay naikulong na. Nakita po natin na kalagayan. Yung nangyayari na halos pinagkakaisahan itong ating Vice President. Wala po tayo kinakantihan kundi tinitingnan po natin yung issue kung totoo na o hindi. Nakikita po na ninyo. Nakikita natin. Ang dami po na naging witness at ngayon ito talhuli. Itong si Ronil Nariada na ayon sa kanya ay noong sulat panaylanan ang kanilang binibigyan ng patunay. Saan ka naman nakakita na yun sa hukdado? Sulat panay. Tapos sasabihin, yun daw ay sulat na noon sa panahon ni Sara Duterte. Kung totoo po yan na kaibigan, sa napakatagal na po na nililitis ito sa Sara Duterte, di sana noon sana nailagak. Pero bakit ngayon ay inilalagak ito testimonial? Nakita ninyo? Ako po ay naniniwala na talagang ito sa Sara Duterte ay nalinis ang pagkatao. Dahil kung siya ay nagdahil ng korupsyon, alam po natin na kalagayan na noon pa siya na itakulong. Noon pa siya nabigyan ng hatol. Dahil sa dami po ng nayakulak ako sa kanya. At nakita po natin na halos lahat na nasa Senado, Kongreso ay nakakanti-kantihan para isalsak ang ating Vice President. Nakakaloko siya lang, wala na nakakanti na nasa loob ng Senado na pwede nagbigay ng suporta. At kung meron lang, ay pinasuhan na rin. Kaya kalagayan, tayo ay dapat na may pakialam sa mga nangyayari sa bayan. Dahil ito ay, tayo ay Pilipino. So nakikita po natin na kung totoo na ang sinasabi ni Ronil Nariada na di umano ito si Vice President Sara Duterte ay nais daw na tagalpakin ito si BBM ang ating presidente sa kasalukuyan. Napakadadaw po Napakadadaw po ng dahilan. Napakadadaw ng dahilan. Bakit? Dahil noon tumatakbo ito sa Sara Duterte, ginawa tayo kakanti. Ulitin. Sa paanong noong unang panahon na yun ay nais tagalpakin itong ating presidente. Kaya napakalaking kahina-hinala
noon na sa totoo na ipinasiwanag nito si Ranier Landriaga. Yan. Kung totoo lang yan, yung kandidato natin, noon sa 120 milyon, o nasaan po ang patunay na totoo ginastos ni Sara Duterte ang pera. O halimbawa, nagtatayo ka ng lalaking bahay, o kaya bibili ng lalaking langsyon, hahadunin. Hahadunin nila NBI. Hahadunin nila na kinauukulan. Pero bakit wala silang naipakita? Isa lang po ang dahilan yan. Dahil hindi totoo ang nayatarasa nila sa ating Vice President Sara Duterte. Dahil kung totoo lang na meron talagang ninakaw ito si Vice President, sabi ko nga po kanina, di sana noon pa na ipakulong dahil noon pa sila naghahanap na ebidensya para itong si Sara Duterte ay naipakulong. Yan po ang ating opinion sa NDNTV, kaya tayo po ay may pananagutan. Tayo po ay nakiisa sa nangyayari dito sa Pilipinas sa ating lahar na bayan.